これから始まる大レースひしめき合っていななくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けSa naganap na 20-kilometer jockey race, si Makibao at si Timba ang nanguna sa laban. Kaso isang grupo ng mga lobo ang biglang dumating. Kaya nagdesisyon kaming bumalik para ipaalam ang nangyayari sa iba pang mga kabayo at para mailigtas na rin si Timba mula sa mga mababangis na lobo. Pero lahat sila tinuturing na masamang kabayo si Timba at walang kahit isang gustong tumulong sa kanya. At dahil doon, walang magawa si Makibao kundi bumalik at iligtas si Timba kahit nag-iisa. Ang matinding laban ng mababangis! Bilisan mo pa, Makibao! Gamitin mo yung estilo na tutunan mo para may ligtas si Timba! Hindi ka pwedeng mawala, Timba! Papunta na ako dyan ngayon! Kailangan mo pang mabuhay! Sige pa, takbo pa! Pitiin mo ako, Timba! Naku po si Timba! Ha? Ayun na, Makibao! Nakikita ko na! Yaw! Si Timba! Ha? Anong ginawa niyo? Timba! Napakasama niyo para gawin niyo kay Timba! Mga kasama, tapusin na ang isang yan! Tumigil kayo lahat! Pass on out! Teka, gumagalaw pa si Timba! Si Timba! Buhay pa si Timba! Timba! Hindi kayo nag-iisip. Hindi na kayo. Dapat bumalik sa lugar na to.
Ipinahamak niyo lang ang sarili niyo. Huwag mo sabihin yan. Pakibao, makinig ka! Sugatan na si Timba, pero buhay pa siya! Salamat naman. Natutuwa naman akong malaman na boy pa pala si Timba. Hoy, huwag ka muna magdiwang. Marami pa tayong kalaban. Ah! Tingnan natin kung makakatagal siya. Mga kasama, lusubin uli natin yung malaking kabayo. Kailangan mawala siya ngayon sa araw na to. Ah! Lagot na! Huwag mo gawin yan! Huwag mo siyang saktan! Kakaibang hangin ngayon. Kumusta na kaya si Timba? Ano kayang lagay niya? Bakit? Nag-aalala ka ba para kay Timba? Hindi naman. Bigla ko lang kasi siyang naisip. Talaga bang bumalik yung maliit na kabayo para iligtas siya? Ay nako, pabayaan niyo na lang sila. Wala tayong kinalaman sa mga yon. Kahit si Timba pang pinuno natin nun, minsan ang pinabayaan mamatay ang mga kasamaan natin, no? Tama. At ngayon panahon na para matikman ni Timba yung bunga ng tinanim niya. Ganun lang kasimple ang bagay na yon. Teka, sandali lang muna. Pakiusap. Huwag niyo naman itong gawin sa kanya. Ano? Ano ba sinasabi mo? Isa ka rin sa mga nasaktan noon dahil sa kapabayaan ni Timba. Nakalimutan mo na ba yon? Oo nga. Kasalanan niya to. Ginalit kasi ni Timba yung mga lobong naninirahan sa gubat. Yun ang dahilan kaya umatake sila at kaya ka nawalan ng ina. At bukod doon, marami ka rin sugat na tinamon dahil sa pangyayaring yun. Pero mamaya na natin pag-usapan to. Ang mabuti pa bumalik na tayo sa mga tolda bago pa magsidatingan yung mga lobo. Hindi. Hindi niyo naiintindihan. Timba! Tapos ka na! Anong? Napakabilis niya! Mga salbay kayong lahat! Hindi ko nakakayaang saktan niyo pa si Timba! Narinig niyo ba yun? Hinahamon niya tayo! Pagtulong-tulungan natin sila! Magmamakaawa ka para sa buhay mo, bulinggit ka! Pakibao! Hindi ko inakala mahirapan tayo sa maliit na yan. Pakibao! Bossing, pasensya ka na. Pati ikaw, Timba. At ikaw din, Mataro. Mr. Zangu. At sa'yo, Kaski. Pati na sa'yo, Mangislaw. At pati na rin sa'yo, Kuya Mario. Sana mapatawad niyo akong lahat. Pero hindi ko na kaya. Patawarin niyo ako. Oh, Pakibao! Huwag ka magsalita na ganyan. Malapit na ang katapusan niya.
Ang mga kasamahan natin. Dumating pala kayong lahat! Dahil hindi namin makakayang pabayaan ang mga kasamahan namin. Ano yun? Kasamaan ninyo? Sandali lang, akala ko ba yung sama-samang kabayo ang turing nyo kay Timba? Alam na namin yun ang katotohanan. Naintindihan na namin isang mabuting pinuno nga si Timba. At dahil isa siyang kagalang-galang na pinuno, dapat namin siyang protektahan. Hindi kami makakapayag na saktan ni naman ang pinuno namin. Kahit na magtulong-tulong pa kayong lahat, wala rin mangyayari. Hindi nyo kami magagawang talunin. Kahit na gano'n pa kayo karami, wala kayong laban sa amin dahil mga kabayo lang kayo. Samantala mga lobo naman kami. Teka mga bata, bakit narito kayo? Umatake na naman po kasi yung mga lobo! Ano? Kung gano'n, nasan si Makibaw at si Timba? Andun po sila ngayon. Lumalaban sa mga lobo. Anong sinabi mo? Kailangan tumulong ako! Alam kong kaya ko pa rin lumaban! Lalabanan ko kayong lahat! Ha? Salamat, Makibawang. Nakakainis sa mga kabayo ito. Papalibutan na tayo. Umalis na tayo rito! Tayo na! Tingnan nyo! Natalo ang mga lobo! Umatras na sila! Pasensya ka na. Matagal na panahon ka na rin namin hindi naintindihan, Timba. Oo nga, ayos ka lang ba? Wala to. Konting sugat lang to. Patawarin mo ko. Hindi ako agad nagkaroon ng lakas na loob para sabihin ang lahat. Kung hindi pa dumating ang sitwasyon na to, baka hanggang sa mga oras na to, hindi pa rin alam ng lahat ang katotohanan. Hindi. Hindi nyo naiintindihan. Timba. Sandali! Makinig kayong lahat sa akin! Hindi natin dapat pabayaan si Timba! Hindi nyo naiintindihan. Yung pag-atake ng mga lobo 2 taon na nakakaraan, ako talaga naging dahilan nun, hindi si Timba. Inosente si Timba. Ako talaga ang dapat sisihin sa nangyari. Ano sinabi mo? Ang totoo niyan, hindi talaga si Timba ang dahilan kaya nagalit ang mga lobo. Wala talagang kasalanan si Timba. Dahil ako may kasalanan. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Nung nalaman kasi ni Timba na nagalit yung mga lobo sa gubat ang dahil sa akin, pinagtanggol niya ako kaya nanatili siya rin sa gubat para lumaban. Kaya hindi totoong umalis siya. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling! Sabi niya yun ang tungkulin ng isang pinuno. Nakipaglaban siya nun sa mahigit 10 lobo. Pero sa bandang huli, hindi niya nagawang talunin lahat. Kaya yung ibang lobo, tayo naman ang pinagbuntunan. At dahil sa sobrang pagod niya, sa pakikipaglaban, natulog si Timba sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Yung pilat niya sa mukha, nagmulayan sa insidenteng yun. Paniwala kayo mga kasama! Kung totoo yung sinasabi mo, ibig sabihin malaki ang kasalanan namin kay Timba. Kahit kailan hindi pinagtapat ni Timba ang totoong pangyayari. Tinanggap niya ang parusang hindi naman sa kanya. Ginawa niya yun para lang may pagtanggol tayong lahat. Paano nangyari yan? Para lang protektahan kami. Lumaban siya sa mahigit 10 mababangis na lobo. Ang ibig sabihin lang nun, kung hindi dahil kay Timba, malamang patay na rin tayong lahat ngayon kasama ng iba pa. Niligtas niya tayo. Pero hindi man lang natin siya magawang tulungan. Hindi siya pwedeng mamatay! Siya ang pinuno natin! Hayaan niyo na yun. Total nakalipas na ang lahat. Naiintindihan na namin ngayon. Kaya simula sa araw na to, ituturing ka na uli namin pinuno, Timba!
Totoo ba yan? Gusto niyo uli na pamunuan ko kayo? Oo naman, Timba. Kailangan namin ng isang tapat at mahusay na pinunong kagaya mo. Maraming salamat. Pambira, hindi ko inaasahan na marunong ka rin palang umiyak. Nakakatuwa naman! Sa wakas, naintindihan na nila ang ginawa ni Timba para sa kanila. Makibao! Ha? Oy, Makibao! Aba! Si Mataro yun na! Nakakapanghinayang talaga. Sinira lang ng mga lobo na yun ang isang maganda sanang karera. Ikaw, Zangho, ano bang masasabi mong tungkol doon? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit kanina ka pa yatang walang imik dyan? Dahil yun sa nakapag-desisyon na ako. Babalik na kami sa Japan bukas ang umaga. Pasensya na. Ano ka mo? Babalik ka na sa Japan? Nakakalungkot naman. At dahil doon, nakikiusap akong ibalik mo na sana sa akin si... Ang alin? Alin, yung mga bastos mong magazine? Sige, walang problema. Kunin mo na. Di yun! Si Midori Makibao, tinutukoy ko, ibalik mo na sa akin! Ano, si Makibao? Nagbibiro ka ba? At bakit ko naman ibabalik sa'yo ang kabayo na yun? Hindi na siya sa'yo! Akin na siya ngayon! Kaya huwag ka nang umasang may sasama mo pa siya! Ibig niyo sabihin hindi niyo ibabalik sa Makibao? Ganun na nga. Naplano ko na magiging kinabukasan ng kabayong yun. Hindi pwede! Nakapag-desisyon na akong ibalik kay Zangho ang kabayong yun para manalo pa sa maraming karera sa Japan. Malaking potensyal ni Makibao. Ibig niyong sabihin? May sasama na namin siya pabalik sa Japan! Daruchi? Ikaw ang responsable sa maliit na kabayo mong yun. Kailangan gawin mo siyang pinakamahusay na kabayong pangarera sa Japan. Maraming salamat, Daruchi. Nabalitaan ko nga palang babalik na kayo sa bansa ninyo bukas ang umaga. Oo, kaya maraming salamat sa lahat, ha. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Salbahay kayong mga lobo kayo! Hindi ko kayo urungan! Hindi ko kayo urungan! Hanggang ngayon napapanaginipan niya pa rin yung tungkol sa mga lobo, no? Maraming salamat ulit sa ginawa niyong pagliligtas sa buhay ko. Kami ang dapat na magpasalamat sa'yo. Ang dahil kasi sa'yo, Timba, natuto si Makibao ng panibagong estilo sa pagtakbo. Kapag tumatakbo ka kasi, sabay ang paggalaw ng harap at likod mo mga binti. Samantalang si Makibao, hindi naman magkasabay ang galaw ng mga binti niya sa harap at sa likod. Pero alam naman nating lahat na ang bawat kabayo, iba-iba ang estilo sa pagtakbo at iba-iba rin ang antas ng lakas. Pero kahit na magkakaiba, kung tutusin, iisa pa rin naman ang resulta pagdating sa uli. Tama, dahil pag nagkaroon ng kahit konti pagbabago sa galaw ng mga binti, magbabago rin ang bilis ng pagtakbo. Pero dati na mabilis si Makibao, kaya sigurado akong malayo mararating niya. Mukhang himbing na himbing siya sa pagtulog. Humanda ka, Cascade! Hindi ako magpapatalo sa'yo! Napapanaginipan niya yung kalaban niya. Basta patuloy mo lang siyang gabayan para mas lalo pa niya mapagbuti ang pagtakbo niya. Malakas na kabayo si Makibao dahil nagawa niyang lumaban sa mga lobo. Masanayin mo pa siya para lalo pa siyang lumakas. Oo ba? Kapag siya naging #1 sa buong Japan, hindi. Kapag siya naging #1 sa buong mundo, napakalaking karangalan para sa akin kumbinsa ko na siya natalo noon. Kaya pagbutihin ninyo. Salamat, Timba. Teka, nasang lugar na tayo? Makibao, huwag kang gumalaw! Nasa aeroplano ba tayo? Pero bakit? Shhh! Dahil pabalik na tayo ngayon sa Japan. Alalahanin mo, puppet ka, kaya huwag ka masasalita. Ang bihira naman. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Nakakalungkot naman. Timba! Bye-bye! Sa lahat ng mga kabayo, bye-bye! Bye-bye! Paalam na.
munting kabayo.並みなのね